Maayong takna kaninyo sa usab niining ikaupat nato nga topiko sa atong series nga atong giduyugan ini nga semana, An Encounter with Jesus. Aron sa pagsabot sa atong kinabuhi ug langyaw nining atong pagkinabuhi sa kalibutan. Nining takna, Encounter with Jesus in the Wilderness, Part 1. Dinhi ato makatunan ang unsaon nato pag-atubang kung adunay mga tentasyon. Dealing with temptations. Si Jesus, sa diyang nahumana siya bautismo, gahapon atong isgutan, sa dihang siya gibautismoan ang atong nakatunan sa atong destinies kinabuhi. Karon human sa bautismo, siya gidalang ngadto sa kamingawan. As Matthew 4:1 says, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Magampo ta. Labing gamhanan nga Dios tining takna nga among pagaisgutan imong pulong hinaut ikaw magauban kanamo. Magahatag kanamo sa pagsabot sa among unahuna o kasing-kasing sa pagdawat. Tudloy kami sa pagkinabuhi niini sa ngalan ni Jesus. Amen. Unsa man kanang tentasyon? It is a thing or course of action that attracts or tempts someone. Sa ato pa, usa ka butang o mga binuhatan ba diha o panghitabo nga makaingganyo kanimo sa paghimo ni ana. Walay tentasyon nga lisod alang kanimo. Mo ganing gitawag ng tentasyon kay pabor sa imuha ug sayon kanimo. Mahatag kog ehemplo. Kung tintalon ko o usa ka sigarilyo, di gid ko matintal. Mupalayo noon ko ada. Pero ang usa ka sigarilyo, ipaduol nitong nagapanigarilyo nga gusto na siya muundang og sigarilyo para sa iya usana kadakong tentasyon. Naningkamot nga dili makapanigarilyo. Human sa usa ka bulan imong paibog-ibugan siya sa uban didto nga nayaso sa sigarilyo usana kadakong tentasyon kaniya kay pabor sa iyang pagsigarilyo sa iyahang panglawas. Ang tentasyon daw panalangin tanawon. Niining panahon na. Ang atong physical, either gigutom o gikapoy, physically, stress, no? Mga panahon sa temptations, or when we are alone, kay kung ikaw inusara, walay makatabang kanimo, walay makapugong kanimo. Ang tentasyon lang ang imong matubang, kay kung nakakay kauban, pwede yung uban mo ingon ayaw. So when we are doing a good work, even for God, adunay mga tentasyon din ha. Nga mo al kontra sa maayong binuhatan sa pagbuhat alang sa Dios, pero pabor sa atong pagkatao. Or when we are in places or temptations, to sin can most easily occur. Think about the times you are most often tempted. Unsa ka mga panahon na ikaw natintal o gitintal? Unsa mga sitasyon na nga ikaw gitintal? Si Satanas mo take advantage nining atong kaluyahon sa atong pagkatao. Matod pa sa Desire of Ages, page 120, verse or paragraph 2, siya naganayon. Thus, Satan has taken advantage of the weakness of humanity. When everyone is encompassed with clouds, perplexed by the circumstances, or afflicted by poverty, or distress, Satan is at hand to tempt and annoy. Si Satanas na sayod, nga ikaw nagkalisod, o ikaw anaa sa imong kaluyahon, o kana maoy imong personal nga mga issues kinabuhi, o kana ang pabor sa imuha nga ikaw madalin as sa pag-alagad. Siya andam kanunay sa pagsamo kanimo aron ikaw matintal. He attacks our weakness points of character. He seeks to shake our confidence in God, who suffers such a condition of things to exist. Sa paragraph 2, sa page 120, sa Desire of Ages. Unsa ang atong kaluyahon sa atong kinaiya? Makita na niya, ug diha ta sungugon, hangtod kita mulambo. Unsaon nato
pag-atubang niining mga tentasyon. So, ato mabasa din sa panahon nga si Jesus na tintal. Siya dihang siya gitintal pero wala siya matintal. Matthew 4, 1-11 nagaingon. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Actually, dili tuyo para siya tintalon didto motong gipaadto siya sa kamingawan, ang katuyuan ni Jesus para mo contemplate, mamalandong, maginusara, pag-andam siyang kaugalingon, para siyang malabot nga misyon ni isip ni Siyas, human siyang bautismo. Dito iya makiguban ang amahan. Dito iyahang mapamalandungan iyang kaugalingon, mamaandam, unsa iyang ugma. Pero nakita ni Satanas sa riha nga siya natapos ni ining pagpuasa sa 40 kaadlaw o 40 kagabi. Og siya gigutom. Og nagkanayon. And when the tempter, Satan, came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." And then the devil taketh him up into the holy city and seated him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, "If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone." Jesus said unto him, "It is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God." Nini kadawang tentasyon. Siya gidala sa habog kay nga lugar diya sa templo. Ambak, sa loon man ka sa Ginoo. O ang ikatulong tentasyon, again the devil taketh him up into the exceeding high mountain and showeth him all the kingdom of the world and the glory of them, and said unto him, "All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me." Then Jesus said unto him, "Get thee then hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and in him only shalt thou serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. Ato makita diri ang panagtagbo pag-usab ni Jesus o ni Lucifer kaniadto nga nahimong Satanas. He went to the wilderness to be alone and contemplate his mission and work. Mo nang katuyuan ni Jesus dito sa wilderness. And Christ, si Jesus, gusto niya nga i-disprove ang claim ni Satanas nga isip siya ang anak sa tao nga anak sa Dios nga nagpakatawan nining kalibutan na aron sa pagluwas kanato. Makahimo pagbarog nga siya matinud-anon sa amahan. Og didto sa kamingawan siya naginusara aron mamalandong panahon sa iyang pag-contemplate sa iyang mission o iyang mga buluhaton. 40 days, he fasted and prayed. Dili lalim nang magpuasa ka. Bisan usa lang ka semana, nakasulay na mo gisag semana, 2 ka semana, 3 ka semana, pero kani 40 ka adlaw. Pila na ka semana ang 40 ka adlaw? Sobra na isa ka bulan. Sobra na hapit na 2 ka bulan. Luya na siya. Gigutom. Ang iyang panagway, dili na sama itong pagsugod niya. He was worn and haggard with mental agony. Now was Satan's opportunity. Now he supposed that he could overcome Christ.
Kaya sa una na lang panagtagbo dito sa langit, sa unang gubat sa langit, nga si Lucifer ming sukol sa Dios, mismatch man to. Si Satanas, anghel, si Jesus Christ, usa ka Dios, commander-in-chief, si Lucifer, binuhat sa Dios, mismatch. Pildi Satanas. Pero niining panahon na, mismatch biya gihapon. Kay si Satanas, nagpabilin niyang pagkaanghel, apan si Jesus, wa ni gigamit niyang pagka-Dios, siya nagpagkatawan niya ng kalibutan namin at tubang kang Satanas, kay biadtuan siyang Satanas, mismatch kay siya, nagkinabuhi isip usa ka tao. Busa, nagaingon sa Desire of Ages 118, Paragraph 1, now was Satan's opportunity. Now he supposed, nagunahon na siya nga iyang madaog. Madaog niya si Jesus, mapildi ni si Jesus aning panahon na matintalin niya. There came to the Savior as if an answer to his prayers, ning adto siya makaliling lang nga paagi. Tungod kayang pag-adto dito, dili kahadlukan natong ginahon nga Satanas, nga kahadlukag dagway, usa ka bitin, ano mga salida, usay nga iyang itsura diri bitin, o kahayang itsura na isungay, but one in the guise of an angel from heaven. Ang tentasyon, usbo na to, dili ni siya kahadlukan, makalingla ni siya. Muganing itong tentasyon kay makalingla. Daw usa ka siya ka, anghel nga gikan sa langit mo ning tubag sa pagampo. Iyang i-claim nga nasa commission gikan sa Dios og nideklarar siya kang Hesus. Nga katapusan nini sa imong pagpuasa, humanang agpuasa kauna. Og ning pakita siya nga isip usa ka anghel sa kahayag, though he appears as an angel of light. Pero ang iyahang first words mo kini, if thou be the Son of God. Kung ikaw mao ang anak sa Dios. Mo ning panahon na, it is the greatest weakness that Christ was assailed by the first temptations. Gutom kayo. The Satan thought to prevail. Kay gutom kayo ni Jesus, malinglan ni siya, mutuman ni kanako. Iya gani himuog tinapay ning batua kay makaya man ni Jesus himuog tinapay itong bato. By this policy, he had gained the victory over men. When strength failed and the willpower weakened, and faith ceased to repose in God, then those who had stood long and valiantly for the right were overcome. Daghang mga tao nga nagpukan, tungod kay sa panahon o sa takna nga sila nagakaluyas lang panguna-huna. Gisudla ni Satanas og mga tentasyon na dala. Daghan mga taong napukan sa panahon sa ilang kaluyahon nga mo kana ilang ganahan og sila dili na makadumili ni ini kay niabot isip tentasyon daw panalangin. Si Jesus usa ka gamhanan nga Dios. Siya mahimo sa paghimo niya tong bato ngadto sa tinapay, alang kaniya usa to kadakong tentasyon kay gigutom siya. Kanato sultian ta himuan ng tinapay ng bato. Unsa na harina? Dili na tentasyon kanato ka lisod ana pulpugon himuong harina aron imasa. Musamot lang nagkagutom. Kang Hesus sa usa lang ka pamulong let there be light and there was light. Sa usa lang ka pamulong adunay mutungha nga mga tanaman, mitungha mga tanaman, mutungha mga kahayupan, mitungha mga kahayupan. Sa usa lang ka pamulong ni Hesus siya maingon hunong bagyo, mihunong ang bagyo. Gani ang lima ka tinapay do ka isda nihimong daghan kaayo. Kana pang may bato na daan himong tinapay. Pwede kayo sa katentasyon kang Hesus tungod kay kini siya mahimo niya. Kung ako kabalo mo karate, naay magpalig-alig diha. In kaso lang, magpalig-alig niya, kabalo ko mo karate. Tentasyon ka na pos pagsukol, kung naay maghagit-hagit diha. Kay kabalo man ko. Pero di ko kabalo, di pod ko ka naay magsukol-sukol, dili na tentasyon sa kuha. Nga musukol. Siguro, tentasyon mo dagan. Kung hain ta pabor, kung hain ta able, alang kang Hesus, pwede ka ibuhaton. But, Desire of Ages, page 119,
paragraph 3, nagaingon, but the Son of God was not to prove His divinity to Satan or to explain the reason of His humiliation, divine power for His own benefit. Si Satanas, bisan pa, iyang naakita si Jesus nga ang kaluyahon ni Jesus ming abot o pwede kaayo buhaton ni Jesus. Si Jesus nagapadayon sa pagpamatuod nga siya usa ka Dios nga nagpakatao o nagpaubos nagkinabuhi isip tao o dili niya papil ang pagpamatuod kang Satanas nga siya mao ang Dios. In fact, Christ was not to exercise divine power for His own benefit. Sige, pamatud-an ako nga ako ang Diyos. No. Alang kang Isus, dili na mo ikatuyuan. Pagpamatud nga siya Diyos, para sa iyang kagalingon pamatudan, daghan kay mangitabo ang Ison. Sige daw, mahay ka na ba? Mahay ka na? Maayo. Maayo mong gidiayin do. Usahay, atong mapakita ang atong binuhatan para lang masatisfy atong kagalingon nga tanawa. Tinood no? That is still a temptation. But Jesus, wala madala niya na. Jesus meets Satan with the words of Scripture, it is written. And He had come to bear trials as we must do. Atong lantaon, giunsa ni pagtubag ni Jesus. Giunsa ni pagdeal ni Jesus mga tentasyon. Nga kung kita pa dito, matintal kita ba? So He leave us an example of faith and submission. So how to deal with temptation? Kung kita naarid to, parehaba kang Jesus tumbuhaton, siya gitintal sa mga kita gitintal. O mo gitintal o pahimog bato. Ngano na himo magsama. Sa punto nga, mahimo nato na o ipahimo ka nato pero dili angay buhaton o sa katentasyon. Si Jesus nag-antos sa kagutom. Mahimo ni himong bato. Himo tong batog tinapay. Pero wa niya buhata. But how to deal with temptation? Atong lantaon, atong tunan ng tulog ka mga punto, yun sa ni Jesus. Number 1, sa atong nabasa ng mga teksto, diri ato makita, know and acknowledge your weakness. Hibalui og ilha unsa ang imong kaluyahon. So sama ni anang kadina, nasayod ka nga gisumpay ng kadina, pisi, dili gina nimo iguyod ng kadinaha, dito sa bugat kayong mga butang kay pisi ira, ang nakahatag niya nagsumpay sa duha ka kadina, bisan unsa pa nakaligo ng bakal, pero may pisi manay diha. Tama na ni sa gaan na makaya nini. Know and acknowledge your weakness. Nagaingon sa Matthew 6:13, let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Gani nag-ambot ta nga dili ta maadto sa tentasyon. Kay kita nasayo dili lalim maadtog tentasyon. Og hinoon kung naagi yung tentasyon, 2 Corinthians 12:10, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in results, in hardship, in persecutions, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Nganong importante o gikinahanglanon kayo ang unang lakang kabalutaon sa atong kaluyahon tungod kay kung kita nasayod hain ang atong kaluyahon, kita nasayod unsay posibleng atakin sa Satanas kanato ug makabantay kita. Kung kabalo ka na kay anger issue og nakabalo ka og nakailakas imong kaugalingon kano sa kamasuko unsay trigger sa imong anger, magbantay ka nga kana siya trigger na. Manalipod ka daan, magbantay ko sa kaugalingon nga di ko masuko. Kung ikaw adunay issue sa paglangan-langan, mangandam na kadaan, kay may tendency na ko maglangan-langan, magbutangin kong orasan diri, para di ko malate. Unsay mong issue igsoon, unsay mong kaluyan, unsay mong ganahan nga dili unta angay buhaton pero mahimo nimo. Magkapangandam ka when you recognize and acknowledge your weakness. Ingon pa 2 Corinthians 11:30, si Paul nga ingon, if
I must boast. I will boast of the things that show my weakness. Nga naman, abi ni Migsoon, usan ni siya sa problema sa atong katawhan, mga katawhan karon nga ikaulaw mahibaw-an unsa ang ilang kakulangon, unsa ilang kaluyahon. No! Si Paul nagaingon, kung na ako'y kapanghambog, ipanghambog na ako ang akong kaluyahon. Atong dako nga kapital sa niining panlimbasog espirituhanon, kung nasayod kita, hain kita huyang. Abi ni mo nga no? Know your weakness. When you can name your issues, you can be cautious of your tendencies and watchful of your triggers. Jesus was aware that he was hungry and physically weak when Satan tempted him to make the stone into bread. So he said, "It is not by bread alone." Jesus know and aware that he was hungry. Kita, aware ba ta kung hain ta kulang? Sa dihang may tentasyon. Madto ta sa ikaduhang punto, unsaon nato pagatubang ning kaluyahon. Let God be your strength. Ato hinumduman nga si Jesus gidala ngadto sa kamingawan, puno sa Holy Spirit, gikan sa gibautismoan, puno siya sa Holy Spirit, mikun sa diha kaniyang Holy Spirit, siya nakadungog sa tingog samahan, kauban sa mga katawhan dito, kauban ni Juan, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So siyang pag-abot dito, bisan siya na anaas kaluya, bisan siya nasayod nga siya luya kaayo, bisan siya nasayod nga siya gutom kaayo, ang gahom sa Dios nagahuban kaniya. Let God be your strength. Nagaingon sa Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Kasi naghatag kusog ka nato ang Dios, si Kristo. The Lord is my strength. Matod pa sa Salmo 118:14, "The Lord is my strength and my song. He has become my salvation." Nakita itong punto nga importante itong unang lakang. Nga atong ilhon ang atong kaluyahon, tungod kay kung atong mailan ang atong kaluyahon, atong maimbita nga ang kusog or kininggahom nga atong gikinahanglan dili sa atong kagalingon, kundi gikan sa Dios. Apan ikaw kung wa mag-ila sa imong kaluyahon, ikaw nagunahon nga puros ka maayo ko ani sa tanang panahon nagunahon ka nga ikaw tanan. Hain man makasulod si Jesus niya na sa imong kinabuhi. Makabantay ka ba nga adunay tentasyon nga imo nang nasugatan? I like to read this one. Testimonies volume 5, page 586. "You have too much of self and too little of the meekness and lowliness of Christ. You have much self-esteem and self-confidence and little faith in God. The discordant elements in your nature are largely developed. Unruly passions have a controlling power. Pride and vanity seek for the supremacy. I know that the enemy is tempting you sorely. Your only safety is in entire conformity to the will of God. Submission is necessary on your part. A complete consecration of yourselves to Christ is your only hope of salvation." Atong iparaphrase sa Binisaya. Pagyod. Aduna kanimo ang pagbati nga kumpiyansa kay ka sa imong kagalingon ug taas imong tan-aw sa imong kagalingon. Nawala kanimo naubos kaayo ang imong pagkamaaghop ug pagkamapailubon. Nagunahon ka nga mahimo nimo ang dagkong mga butang. Apan tungod ni ana, og tungod ni ana ang garbo nagapabilin diha kanimo. Ang pagkamapahitas-on may nakita diha kanimo. Tungod niini ang mga tentasyon mingduol kanimo. Sa di ka makabantay, dili na ka makabaton sa kusog nga gikan sa Dios. Gikinahanglan mong sa pagsumitar ngadto kaniya. Aron kita makabaton og kusog gikan sa Dios. Kung atong lantaw ang 12 steps of recovery, kaning 12 steps of recovery, mo ni ang kasagaran ginagamit sa ato mga addiction. Recovery. Bisan pa sa mga personal weaknesses recovery, mahay gyapon ni alcoholism, drug addiction. Gusto ko aning first 3 points. We admitted
we were powerless over our addiction. Ang step 1, i-admit yun nga wa ko'y gahom batok niya ng akong addiction. O ang ikaduhang punto, I like this, came to believe that a power greater than ourselves can restore us to sanity. Adunay mas gamahanan pa kay kanato nga makatabang aron kita maurian. Mainsakto itong paghuna-huna. This is a secular world ways, but this is biblical ways. Acknowledge your weakness. Ask for God's power. Make a decision to turn our will to Him. Adto ta si katulo nga ato makatunan niining panagtagbo sa pagtintal ni Hesus gikan Satanas. Use the words of God in the right way. Kung ato nabantayan, si Satanas minggamit og teksto sa Biblia, siya nagaingon kang Hesus. He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Kaya naman ba mo asa ng teksto sa Biblia, makita na ito karon kaniadto wala pa man nagibahin ang kapitulo o bersikulo. Pero makinumdum mo nga, hasa na makita. Na-memorize na sa mga kabataan, bisan pa sa mga kabataan. Makita sa Salmo 91:12. He shall give His angels charge over thee. O kung ikaw, mahulog gikan dito sa kahitasan, dili gyud mudugtong ang imuhang tiil diha sa mga bisan unsang batok tungod kay saluon kaniya. Satan, si Satanas, nagtintal kang Hesus gamit ang teksto. But, mind you, Satan quotes the words of God. But he quotes it for a wrong application. Mali ang aplikasyon, igsoon. Busa magbantay ta sa atong mga aplikasyon, yun sana ito paggamit ang pulong sa Diyos. Ada yung sa katawan nagmagulaanon. Ingon sa Ginoo, unsa man ang baton karon pero tanaw ang gulad, depressed kay ko, grabe ka dako sa akong problema. Na naipulong sa Diyos sa ako ning basahon, pagbasa niya, si Jesus naghikog. Ay, dili ko ani Ginoo, dili ko ani Ginoo. Okay, Ginoo, unsa man ang akong buhaton, naghikog si Judas naghikog. Naghikog si Judas kay si Jesus. Namatay man. Nga iyang gitugyan ngadto sa mga Hudiyo. Ngadto sa mga kaaway. Si Judas naghikog. Sa dili, naghikog si Judas, dili ko ani Ginoo. Pero unsa man day ang buhaton? O sa diyang pag-abli ng usab, lumakaw, buhata sa ingon. Niya yung gihimo, it will be a wrong application. Satan used even the words of God. And he quotes it for a wrong application. Magbantay ta niya na. Ato nagbantayan, tungod kay basi maling laputana. But you know, this is muni ang gihatag ka natong pahimangno. 2 Timothy 2:15, study to show yourselves approved unto God. A workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Insakto nga pagsabot o insakto nga pagsaysay, insakto nga pagbasa o pag-aplikar sa kamatuuran nga nasulat sa balaang kasulatan. Sa diha nga si Pedro nakakitag pananaon niya itong mga klase-klaseng mananap nga ipakaon siya sumalas pananaon o wa siya mukuha. Tanawa o muingon dahin ta, ipakaon na lagi ito tanan. Wa na to tanawa nga pananaon to, gibalik mangganit to sa langit, pero di to may pasapot. Si Pedro mismo, na nakakita sa pananaw, nagunahuna magariyo si pasabot ato Ginoo. Ug namalandong siyang pasabot ni ato, adunay mga tao nagapangita kaniya, ug padtuon siya sa balay ni Cornelius. Ang paggamit sa balaang kasulatan, kinahanglan sa insaktong paagi. Know and acknowledge your weakness. Let God be your strength.
use the words of God in a right way nga sa anang paagi atong madiil ang mga tentasyon. Mga igala, si Jesus nag-atubang kang Satanas. Og sa iyang pag-atubang, ningon siya, it is written. Ning gamit gyapon siya sa mga pulong sa Dios pag-atubang ka Satanas. Og sa iyang paggamit niini sa insaktong paagi. Og iyang kusog nagagikan sa Dios. Og iyang kaluyaw niyang knowledge nga gutom siya. Pero nagpaabot siya sa Dios sa saktong panahon nga mahatag kaniya ang pagpangga. Human nga siya gitintal ni Satanas. May kalagi si Satanas, mingbiya kaniya o adunay mga anghel nga nagminister kaniya. Gusto ka bang magmadaogon sa mga tentasyon sa imong kinabuhi? Ilhang imong kaluyahon igsoon. I-acknowledge sa imong kaluyahon, ang kunang imong kaluyahon. Walay problema na imong i-acknowledge. Mas maayga ng kabalog ka sa imong kaluyahon kay imo nang iampo sa Dios. Ginoo, tabangi ko niya akong mga kaluyahon. Tabangi ko niining ako mga tendensiya nga makasala, niining mga puntuha, niining mga bahina. Kung mo okay na akong matubang makasala ko, mas may na moangkon ta ni ana. Ingon si Jesus ka, man let us reason together. Mas maayo na ito makita nga unsang kusog sa Dios nga atong gikinahanglan sa tanang panahon na kinahanglan tag kusog sa Dios. Apan sa man kusog sa Dios ug wa ta kakita sa atong kaluyahon. Atong ipakita nga kita luya at tubangan sa Dios ng kinahanglan ta sa iyang gahom. Ug ang pulong sa Dios kanunay magahatag kanato sa giya. Niining inyong pagpamalandong karon samtang kamo magapaminaw sa instrumento i-play karon. Hinaot inyong pamalandungan ang inyong kaugalingon, Lord, tabangi ko pagila sa akong kaugalingon. Pinagi sa uban o pinagi ba sa akong madiscover sa akong kaugalingon unsa akong kaluyahon sa kinabuhi. Itugyan gato sa Dios ang imong gahom o himo ang gahom sa Dios ang mo take over sa imo. Sa diya may adunay mga tentasyon. Ayaw paning kamutig maayo sa imong kaugalingong gahom kundi tuguti ang gahom sa Dios mo empower kanimo. Ug ang pulong sa Dios magagiya kanimo. Paminawa ang maong instrumento ug awit. Higala, dalo na to kini sa pagtapos pinaagis pagampo. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios nining takna nga diin kami nagatuon sa imong pulong ang among nasabtan nga kami magatubang og mga tentasyon nining kalibutana. Apan si Jesus o Dios nga gitintal sa makanamo, nagabilin og mga ehemplo og mga pamaagi aron kami magmadaogon usab. Pinaagi sa gahom nimo o Dios. Pinaagi sa balang espiritu nga ikunsad ka namo. Tudluy kami. Aron kami mamahimong madaugon. Tudluy kami sa pag-ila sa among kaugalingon, pagdugang ug sa kinahiladman nga unsa pang among kaluyahon. Kini among maangkon ug itugyan niya kanimo aron ikaw maghatag kanamo gahom nga among gikinahanglan kusog gikan kanimo. Salamat sa imong pulong sa paggiya kanamo. Tagay kami kaalam sa paggamit ini sinsakto. Kaya namang giapo gisampit sa ngalan ni Jesus. Amen.